Sage, kanina ka pa tulala. Okay na ba yung mga lapnas mo? Bigla akong nagising mula sa pagkatulala sa table ko nang bumungad sa harapan ko si Angel. Kinatok pa niya ang mesa ko. Snack time na. Kain tayo. Hindi pa ako gutom. Mamaya na lang. Saka, may hinihintay ako. Sino? Si Sir Kaiser ba? Yee, hindi. Kapalit ko. Nakita ko naman ang paghinto niya. Kapalit mo, dito sa table mo. Kapalit mo bilang secretary. Oo, darating daw ngayong araw, ayon kay Sir Kaidun. Nararamdaman ko na naman ang paghilab ng sikmura ko. Wala sa sarili akong napahaplos sa tiyan ko. Ang baby ko. Nako, ibig sabihin ay last day mo na pala ngayon. Nakakalungkot naman. Wala na akong kakulitan dito. Natawa naman akong bigla sa sinabi niya, at sa hitsura niyang parang sinakluban bigla ng langit at lupa. Akala ko ba dapat ay hindi na ako pumapasok, dahil malapit na ang kasal ko. Oo nga, pero nakakalungkot pa rin no. Paano nga pala yung mga utang mo? Napakamot akong bigla sa panga. Iyon yata ang inaalala niya. Wala naman akong utang sa kanya. Ikakaltas na lang daw ni Sir Kaidun sa back pay ko. Siya na ang magbabayad sa kanila. Wow! Ang bait talaga ni Sir Kaidun. Parang mas mabait talaga siya kaysa kay Sir Kaiser no. Kung minsan kasi ay napakasungit niya, bulong niya sa akin. Ninitian ko na lamang siya. Sa akin lang naman yun masungit. Good morning po. Hello po sa inyo. Napalingon naman kaming bigla sa babaeng dumating. Naka-business attire siya, naka-black shoes. Alon-alon ang kulay itim niyang buhok at naka-reading glasses. May sakbat siyang black bag sa balikat, at may yakap-yakap na brown envelope. Hello, sino po ang hanap niyo? Tanong kaagad sa kanya ni Angel. Hindi kaya siya na ang papalit sa akin? Dito po ba yung office ni Sir Kaidun? Ako po yung nag-apply bilang secretary. Oh, anong pangalan mo? Kaagad akong tumayo. Mia Sanchez po. Maupo ka muna. May dala ka bang mga requirements? Tanong ko sa kanya. Meron po. Heto po. Kaagad niyang inilabas mula sa brown envelope ang mga documents niya. Ako naman si Sage. Sa akin ka papalit. Inilahad ko ang kamay ko sa harapan niya. Kayo po pala. Hello po. Tinanggap din naman niya kaagad ang kamay ko. Kukunin ko muna ang mga requirements mo, at ipapaalam ko kay Sir Kaidun. Opo, sige po. Binitbit ko ang mga requirements niya, at saka ako lumabas ng table ko. Nagtungo ako sa pinto ng opisina ni Sir Kaidun, at kumatok muna sandali. Ilang taon ka na? Tanong naman ni Angel kay Mia. 23 po. Tuluyan na rin akong pumasok sa loob ng opisina. Naaktuhan kong abala pa rin sa laptop si Sir Kaidun sa office table niya. Excuse me sir, dumating na po yung papalit sa akin. Lumapit ako sa kanya, at inilapag sa tabi niya ang mga documents. Heto po ang requirements niya. Hindi ko pa rin mapigil ang mapasimangot. Talagang aalis na ako sa opisinang ito, na napamahal na rin sa akin. What's with the face? Sinulyapan niya ako. Kaagad din niyang tiningnan ang mga papel. Tinanggal niyo na kasi ako agad-agad. Wala man lang pa-warning, o pasabi man lang. Masama akong magulat sir. Tinuwanan niya lang ako. What will you do? Baka magtatumbling akong bigla dito. Mas lalo naman siyang tumawa. Briefing mo muna siya bago ka umalis. Sir, gusto ko nang maiyak sa harapan niya. Paano yung mga utang ko? Matagal pa naman yung back pay. Baka sabihin nila, tatakasan ko na sila. Bumuntong hininga naman siya ng malalim, na parang nauubusan na ng pasensya sa akin. Magkano ba ang utang mo sa kanila? Napahinto naman ako. Bakit po? Nagtatanong ka pa. Kwentahin mo na lang. Give me the list. Sigurado ka sir. Hurry up. Papasukin mo muna dito yung papalit sa iyo. Okay po. Kaagad na rin akong tumalikod, at lumabas ng opisina niya. Nakaupo pa rin naman sa silya ang babae, pero wala na dito si Angel. Natano ko na itong naglilinis sa kaliwang bahagi nitong malawak na opisina. Pumasok ka na raw sa loob, nakangiti kong turan kay Mia. Sige po, kaagad din naman siyang tumayo, at isinakbat sa balikat niya ang bag niya. Bumati ka na lang kay Sir ha. Mabait naman yun. Opo, kaagad na rin siyang tumalikod, at pumasok sa loob ng opisina. Kaagad naman akong bumalik sa swivel chair ko, at sinimulang gumawa ng listahan ng mga utang ko. Kabisado ko naman silang lahat.
Sinimulan ko ito sa mga empleyado dito sa opisina, at isasama ko na rin ang mga utang ko sa tindahan sa amin. Aba paano ko mababayaran ang mga yon, kung wala na akong sasahurin? Wala na akong trabaho, at saka, mangungutang pa akong muli, para sa 2 linggo naming pagkain ni Mama. Kasal naman na kami ni Kaiser pagkatapos ng 2 linggo. Hindi na ako mamamroblema pa sa pagkain yon. Paano naman si Mama? Oo nga pala, maiiwan na siyang mag-isa sa bahay namin. Hindi ko naman siya pwedeng isama, dahil baka hindi pumayag si Kaiser. Hay, hindi ko rin nga alam kung saan kami titira, pagkatapos ng kasal namin. Sa condo unit ba niya, o sa mansion nila? Bahala na nga, inilista ko ang mga utang ko sa isang papel. Hala, ang laki pa. Plus yung mga utang ko pa sa mga tindahan sa amin. Mga 5 tindahan lang naman yun. Kulang pa ang isang sahod ko, para mabayaran ang mga ito. Sa kanila lang talaga mapupunta ang buong back pay ko. Parang bet ko ang samgyap ngayon. Sa labas na lang tayo kumain. Bigla akong napatunghay nang marinig ko ang mga boses na yon. Natanong ko kaagad sila Kaiser at Lyra na lumabas ng opisina. Pareho silang nakangiti sa isa't isa. Kaagad akong yumuko nang mapansin kong lilingon sa kinaroroonan ko, si Kaiser. Naisipan ko nang likumin ang mga gamit ko. Isinilid ko na silang lahat sa isang bakanting box, na naririto sa ilalim ng table ko. Nagkunyari akong hindi sila napapansin. Just a moment, dinig kong tura ni Kaiser, hanggang sa makita ko sa gilid ng mga mata ko ang paglapit niya sa akin. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko, pero hindi ko pa rin siya nilingon. What are you doing? Ha? Kamantek pa rin akong mapatalon sa gulat dahil sa tanong niya. Napasapo ako sa dibdib ko. Doon ko pa lamang siya nilingon. Nasa mismong harapan na siya ng table ko ngayon, at pinagmamasdan ng mga nililigpit kong gamit. Dumating na po yung papalit sa akin, bilang secretary ni Sir Kydon, kaya ipapasa ko na rin po sa kanya ang table na to. Kumunot bigla ang noo niya. Agad-agad. Opo, hindi naman siya sumagot. Maya-maya ay bumuntong hininga siya ng malalim, at kaagad na ring tumalikod. Lumapit siyang muli kay Lyra, at humawak sa likod nito. Nginitian pa ako ni Lyra, pero hindi ko siya pinansin. Napatitig na lamang ako sa kanila, na ngayon naglalakad na palabas ng opisina. Parang wala siyang pakialam. Buntis ako, Kaiser. Dala ko na sa sinapupunan ko ang anak mo. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim, at muling inayos ang mga gamit ko. Paglabas ni Mia mula sa office ni Sir Kydon, ay ako naman ang pumasok sa loob, at ibinigay sa kanya ang listahan ng mga utang ko. Nangunot naman ang noo niya habang pinagmamasdan ito. Saan mo ginamit ang mga to? Tanong niya. Sa mga gamot po ni Mama. Marami na kasi siyang sakit. Sa kanya ba talaga? Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Saan pa po ba sir? Hindi ko naman na nakakausap pa yung ex ko no. Hindi ko napigil ang sumimangot. Noon kasi sa tuwing nangungutang ako sa kanya, ay nasasabi kong bigla, na para sa boyfriend ko, ang hinihiram kong pera. Ang ipinagtataka ko, ay mukhang walang nakakaalam sa pamilya niya, nang tungkol sa nangyari sa condo unit ni Kaiser. Mukhang inilihim niya ito sa lahat. Tanging ang mga security guard lang ang nakaalam ng mga yun, at binigyan pa niya ng second chance ang mga ito, na ayusin ang mga trabaho nila. I'll provide you with a referral letter. Take your mom to this hospital for her check-up. May isinulat siyang pangalan ng hospital sa isang papel. My uncle owns the hospital. It's completely free of charge. You won't have to pay for anything, not even the medicine. Namilog namang bigla ang mga mata ko sa sinabi niya. Talaga po sir. Naku, thank you so much po sir. Hulog ka po talaga ng langit sa akin. Sana katulad mo rin po si Kais, na tup-tup ko ang mga labi ko. At itong ibabayad ko sa mga utang mo, ay ibabawas ko na sa dapat ay regalo ko sa inyo sa kasal. Bigla naman akong napanganga sa sinabi niya. Bakit naman doon sir? Hindi ba malas yun? Mas malas kung hindi ka magbabayad ng mga utang. Napangiwi na lamang ako sa sinabi niya. Pero may naisip akong bigla. Sir, pwede bang dagdagan nyo pa yan ng 10k? Ibawas nyo na lang din sa regalo nyo. What? Bigla namang nagsalubong ang mga kilay niya habang nakatitig sa akin. Kung pwede lang naman hehe. Wala kaming pangkain ni Mama sa loob ng 2 weeks.
Mas lalo pa siyang ngumanga. Hindi ko naman na malaman kung paano ngingiti sa kanya. Pag-isipan niyo na lang muna sir. Lalabas na po muna ako. Tuturuan ko po yung bago. Bye po. Nagmadali na ako sa paglabas, bago pa niya bawiin ang pagbabayad niya sa mga utang ko. Sayang din yun. Saktong tanghali nang matapos kong turuan si Mia sa mga dapat niyang malaman. Hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon sina Kaiser at Lyra. Ayaw ko na ring abutan pa niya ako dito, kaya nagpaalam na rin ako kay Sir Khaydun at sa mga katrabaho ko. Pero bago yun ay nabayaran ko naman muna sila, mula sa perang ibinigay sa akin ni Sir Khaydun. At pinagbigyan niya talaga ang request ko, na dagdagan ng 10k, para sa budget namin ni Mama sa loob ng 2 weeks. Sisingilan na lamang daw niya si Kaiser. Ewan ko lang kung magbigay yun sa kanya. Baka nga magalit pa siya sa akin, dahil nang utang na naman ako ng pera sa kapatid niya. Maraming salamat sa inyong lahat. Mami-miss ko kayo. Paalam ko sa kanila. Kasalukuyan na akong nakatayo dito sa front door ng malawak na opisina. Congratulations Sage. Sana makadalaw din kami sa kasal niyo ni Sir Kaiser. Turan naman ni Willa. Makakain man lang sana kami ng lechon. Sabi naman ni Zora. Sana nga, salamat. Makakahinga na kayo ng maluwag. Wala nang mangungutang sa inyo. Kumaway ako sa kanilang lahat. Nagtawanan naman sila. Ingat ka Sage. Salamat sa bayad, nakangiting ani Michael. Mag-chat ka lang kapag kailangan mo ulit ng pera, pahabol naman ni PJ. Ang bait mo naman. Salamat sa inyo. Hindi ko napigil ang maluha sa harapan nila. Kahit papaano, ay naging pamilya ko na rin sila dito. Binigla talaga ako ni Sir Khaydun. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanila ng maayos. Bago pa pamatak ang mga luha ko, ay kaagad ko na silang tinalikuran. Ngunit nagulat ako, nang biglang bumungad sa harapan ko, ang isang malapad na dibdib. Kamuntik ko pang mabitawan ang mga dala ko. Sa pagtingala ko, ay mukha ni Sir Kaiser ang bumungad sa akin. Seryoso siyang nakatitig sa akin. Nahigit ko naman ang aking paghinga. May mahihinang pagtili at bulungan akong narinig, mula sa likuran ko. Aalis na ako, mahinang paalam ko sa kanya, na hindi maririnig ng mga empleyado sa likuran ko. Sumilip din ako sa likuran niya, pero parang nag-iisa na lamang siya ngayon. Nasaan na kaya ang ex niya? Bigla niyang inagaw sa akin ang hawak kong box. Wala ka na bang naiwan? Wala na. Kaagad na rin siyang tumalikod. Pinagbuksan naman kami ng pinto ng guard. Mabilis akong sumunod kay Kaiser sa paglabas. Nagtungo kami sa elevator, na para lamang sa mga boss, at pumasok sa loob. Pagkasara ng pinto, ay kaagad din itong gumalaw pa ibaba. Nang ibabaw naman ang nakabibinging katahimikan sa buong elevator. Matinding pagkailang din ang naramdaman ko. Stay in my unit. Napahinto naman akong bigla, at napalingon sa kanya. Do I have to repeat myself? Masungit niyang tanong. Pwede bang pagkatapos na lang ng kasal natin? Choosy ka pa. Do you really prefer living in that rundown place over a condo? Hindi sa ganun. May iwan kasi si Mama sa bahay namin ng mag-isa. Ipapa-check up ko din muna siya sa hospital, na sinabi sa akin ni Sir Khaydun. Binigyan niya ako ng referral letter. Kapag nasiguro kong okay na si Mama, pwede na akong lumipat sa kondo mo. Hindi siya sumagot, at nakikita ko ang inis sa mukha niya. Please, may sakit kasi si Mama. Gusto ko lang makasiguro, na maayos na ang kalagayan niya bago ko siya iwan. Hahanap din muna ako ng makakasama niya sa bahay. Do I have a choice? Ako naman ang hindi na sumagot pa. Pero kahit papaano naman ay nakahinga ako ng maluwag, dahil pumayag siya. Sa aming dalawa kasi, ay siya lang ang dapat na nasusunod sa lahat ng bagay. Bumukas ang pinto ng elevator. Nauna na akong lumabas, at sumunod naman siya. Wala rin dito sa lobby si Lyra. Sana naman ay nakaalis na siya. Dire-diretso na kaming lumabas ng gusali. Nauna siyang nagtungo sa kotse niyang, nakaparada lamang sa harapan. Labis ang tuwang naramdaman ko. Mukhang ihahatid niya ako ngayon. Bihira niya lang din naman itong gawin sa akin. Ipinasok niya sa backseat ang box at kaagad din itong isinara. Mukhang wala namang tao sa loob. Nag-aalala ako na baka naririyan si Lyra. Binuksan niya naman ang pinto sa front seat bago lumingon sa akin. Nag-init masyado ang aking mukha.
Naging gentleman na naman siyang bigla ngayon. Kung minsan naman ay para siyang anghel, pero madalas ay may sapi ng demonyo. Kung sana ay ganito na lang siya palagi. Pumasok ako sa loob. Inalis ko ang bag ko sa balikat, at itinapon sa backseat. Ayoko nang sagabal dito, dahil dito niya ako sa kotse madalas inaangkin. Pagkasara niya ng pinto, ay umikot siya patungo sa kaliwang bahagi. Kaagad din siyang pumasok dito sa loob, at pumwesto sa driver's seat. Isinuot ko naman ang seatbelt ko. Pagkabuhay niya ng makina ay kaagad din itong pinaandar. Ihahatid mo ba ako sa bahay? Nag-aalangan kong tanong sa kanya. Nagugutom ako, malamig naman niyang sagot. Akala ko ba, kumain na kayo noong friend mo? Hindi siya sumagot, at nagpatuloy lamang sa pagmamaneho. Napahaplos ako sa tiyan ko, nang bigla itong kumulo. Nagugutom na rin ako, at siguradong nagugutom na rin ang baby namin. Kakaunti lang ang nakain ko kaninang umaga, dahil nga umihilab ang tiyan ko. Hindi rin naman ako nakakain kanina sa 30 minutes break. Hindi nagtagal, ay iniliko niya sa isang Italian restaurant ang kotse, at inihinto sa isang bakanteng parking lot. Hindi ko na hinayaan pang pagbuksan niya ako ng pinto. Paglabas niya, ay lumabas na rin ako. Pumasok kami sa loob ng restaurant, at siya ang pumili ng table, na papwestuhan namin. Sa pinakalikod ito at nasa gilid ng glass wall. Hindi lang ito ang unang beses, na dinala niya ako sa restaurant at sabay kaming kumain. Hindi ko na rin mabilang kung ilan. 4 na buwan na rin naman ngayon, simula noong ariin niya ako. Simula noong mangyari ang pagnanakaw sa condo unit niya. Pumili ka na ng lunch mo, malamig pa rin niyang utos sa akin, kasabay ng pagdampot niya sa menubok na nasa harapan niya. Dinampot ko na rin naman ang isa pang nasa harapan ko, at pumili na rin ng pananghalian ko. Shrimp with pear na lang ang sa akin and 1 rice, ani ko sa kanya. What else? Yun lang. Baka hindi ko maubos eh. Kaagad na niyang sinenyasan ang waiter. Lumapit din naman kaagad sa amin ang isang lalaking waiter. Good afternoon ma'am, sir. Ano pong order niyo? Si Kaiser na ang sumagot, 1 order of shrimp with pear, Italian meatballs, melon wrapped in ham, salad with mozzarella, and rice. Pair it with Nebbiolo. Isang bote po ba sir? Tanong naman ng waiter sa kanya. Kaiser hindi ako pwedeng mag-alcohol ngayon, singit ko sa kanilang dalawa. Nangunot naman ang noo niya, habang nakatitig sa akin. Why? Masama kasi ang sikmura ko eh. Kanina pa itong umaga, baka lalong humilab. Muli siyang bumaling sa waiter. Just a glass of Nebbiolo and water. Yung hindi malamig. Copy sir. Kaagad na ring tumalikod ang waiter. Sinupil ko naman ang mga ngiting gustong mamutawi sa mga lobby ko. Kaagad ding nag-serve ng mga pagkain sa amin ang mga waiter. Hindi nila pinaghihintay dito ng matagal ang mga customer, hindi katulad sa ibang restaurant. Ang dami pala nito, ani ko habang pinagmamasdan sila. Kaagad ko ring nalanghap ang samot-saring amoy nila, hanggang sa makaamoy ako ng hindi maganda. Mas lalong tumindi ang paghilab ng sikmura ko, at para na itong babaligtad. Kaagad kong tinakpan ang bibig ko, at pinigilang masuka. Napansin ko naman ang pagtitig sa akin ni Kaiser, at pagkunot ng noo niya. What's wrong? Gagamit lang ako ng restroom. Kaagad na akong tumayo, nang bigla na akong maduwal sa harapan niya. What the? Hindi ko na siya pinansin pa. Mabilis kong hinanap ang kinaroroonan ng restroom, at nakita ko din naman ito kaagad sa kanang bahagi nitong restaurant. Mabilis akong nagtungo doon at pumasok sa loob. Kaagad akong dumiretso sa sink, at doon sinubukang iluwa ang bagay na gustong lumabas mula sa sikmura ko. Binuhay ko rin kaagad ang gripo, ngunit wala namang lumabas sa bibig, kundi malagkit lamang na laway. Wala akong may suka, dahil wala pa naman akong kain. Nag-gargle ako at ilang minutong pinakalma muna ang sarili. Muli akong nag-gargle. Naalala kong bigla ang bag ko na naiwan sa kotse. Lagot, nandoon pa naman ang panyo ko. Kumuha na lamang ako ng maraming tissue dito, at ipinunas sa basa kong bibig at pisngi. Nabura na ang lipstick ko. Bahagyang kumalma naman ang sikmura ko. Ilang ulit akong huminga ng malalim. Nagsisimula na naman akong manghina. Anong pagkain ba yung nalanghap kong mabaho kanina? Shrimp with pear, Italian meatballs, melon horn with ham, salad with mozzarella.
Yan yung mga inihayin ng mga waiter sa mesa. Kung bakit naman kasi ang dami niyang in order. Shrimp and rice lang naman ang sa akin doon. Akala ko ba ay nagsamgyapsal na siya kasama ang ex niya? Bakit parang gutom na gutom pa siya? Kaagad ko na ring inayos ang sarili ko sa harap ng salamin. Ngayon ko lang napansin na ang putla-putla ko na pala. Kumuha ako ng maraming tissue, at binaon ko palabas ng restroom. Nakita kong madilim na ang anyo ni Kaiser, at matalim na rin ang tingin sa akin. Kaagad akong lumapit sa kanya. Itinakip ko sa ilong ko ang tissue, upang hindi ko malanghap ang amoy ng mga pagkain. Pasensya na, masama talaga ang tiyan ko eh. Ipinapahiya mo ako, mahina ngunit matigas niyang sagot. Sorry na, halos maiyak na ako sa harapan niya. Dagling nangilid ang mga luha sa aking mga mata. May naamoy akong hindi maganda sa pagkain. Umupo akong muli sa silya ko. Isa-isa naman niyang inamoy ang mga pagkain. Okay naman lahat, wala namang sira. Meron eh. Inalis ko ang tissue sa ilong ko at isa-isa ring inamoy ang mga pagkain. Muli akong napatikip nang malanghap ko ang hindi magandang amoy mula sa shrimp na ako mismo ang nag-order. Kaagad kong inilayo mula sa akin ang plato na kinalalagyan ng shrimp. Itinuro ko ito sa kanya. May pagtataka namang tumitig sa akin si Kaiser. Dumampot siya ng chopstick at kumain ng isang piraso ng hipon. Kaagad niya rin itong ninuya habang nakatitig sa akin. Nakita ko rin kung paano niya ito nilunok. Ilang beses gumalaw ang Adam's apple niya sa leeg. Okay naman, masarap at mukhang bagong luto. What's wrong with it? Hindi ko talaga kayang kainin. Hindi ko mapigilan ang sikmura ko. Waiter, bigla niyang tinawag ang waiter. Kaagad ding lumapit ang isa sa kanila. Yes sir. Take this, but I'll pay for it. Please add it to my bill. May problema po ba? Lumarawan ang pagtataka sa anyong waiter. Hindi gusto ng fiancé ko, sagot niyang muli. Napalingon sa akin ang waiter. Pasensya na, ani ko sa kanya habang takip ang ilong at bibig ko gamit ang tissue. Sige po ma'am sir, okay lang. Pasensya na po. Yumuko siya sa harapan namin bago umalis bitbit ang plato. Okay na, tanong sa akin ni Kaiser. Inalis ko ang tissue sa ilong ko, at sinubukan muling amuyin ang mga pagkain. Nakahinga ako ng maluwag nang wala na akong malanghap na mabahong amoy. Okay na, sorry talaga, anong gusto mong ipalit? Hindi na, okay na sa akin ang mga ito. Marami na to. Dinampot ko na ang kutsara at tinidor ko, at nagsimula ng maglagay ng Italian meatballs sa plato kung may kanin na rin. Mukhang masarap naman ito. Nakatitig pa rin sa akin si Kaiser, pero nagsimula na rin siyang maglagay ng pagkain sa plato niya. Hindi pala pwede sa akin ang hipon. Mukhang ayaw ng baby ko. Matapos naming kumain sa restaurant na iyon, inihatid na niya ako pauwi sa lugar namin. Inihinto niya ang kotse sa gilid na nasa labas ng kalsada. Ang mga kabahayan, kung saan naruroon din ang barong-barong namin, ay nasa ibaba pa. Kailangan pang lamusong pa ibaba, sa may katarikang bangin, at may tatawiran pang mga tulay na yari sa kahoy. Nagkukumpulan naman ang mga bahay sa ibaba, na yari lamang sa mga kahoy at yero, at tulad ng sinabi ko, nasa ibabaw silang lahat ng tubig. Kung minsan, inaabot kami doon ng baha kapag sobrang lakas ng bagyo. Ito namang highway sa itaas ay daanan lamang ng mga private vehicles, kumbaga, wala pang linya dito ng mga bus o jeepney, at hindi gaanong karami ang mga sasakyan. Wala ding mga MMDA enforcers dito, kaya sa hating gabi ay naglilipa na ang mga masasamang tao sa labas. Hindi rin gumagana ang ibang streetlights. Nagtataksi ako pauwi, at tuwing papasok naman sa trabaho, nakikisabay ako sa motorsiklo ng isa naming kapitbahay, patungo sa sakayan ng mga jeep. Salamat, ani ko kay Kaiser kasabay ng pagtanggal ko sa seatbelt ko. Sino ang tao ngayon dyan sa bahay niyo? Tanong niya, siguradong nandyan si mama at nagpapahinga. Tuwing umaga at hapon siya nagtitinda ng mga isda, sagot ko. Sit here, utos niya. Napahinto ako mula sa pagkuha ng bag ko sa backseat dahil sa sinabi niya. Mabilis niyang kinalas ang seatbelt niya. Muli namang bumilis ang tibok ng puso ko dahil parang alam ko na ang ibig niyang sabihin. Luminga ako sa labas ng bintana. Masyadong maliwanag. Baka may makakita sa atin dito. Dark tinted naman ang mga bintana ng kotse niya,
pero paano yung alog ng kotse? I said sit here, ulit niya. Napalunok ako ng bahagyang tumigas ang boses niya sa pag-utos sa akin. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Kahit nag-aalinlangan, umalis na rin ako sa upuan ko at lumipat sa kondangga niya. Dito na ako naupo ng pasak lang at paarap sa kanya. Lumilas paitaas ang pencil skirt ko hanggang makita na ang aking damit. Nagkalapit kami ng husto at ngayon ay nalalanghap ko na ang napakabango niyang amoy. Parang tatalo na ang puso ko palabas ng dibdib ko dahil sa lakas ng kabog. Heto na naman kami dito sa kotse niya, hindi ko na mabilang kung ilang beses na ba namin itong ginawa dito. Hindi ko magawang salubungin ang nakakapaso niyang mga titig. Tulad ng dating gawi, pinagsaluhan namin ang mainit na sandali dito sa kanyang kotse. Lumipas ang ilang saglit, ay naramdaman ko na lamang ang pagkapuno ng mainit, at malapot niyang katas sa loob ko. Bumagsak ako sa ibabaw niya ng hinihingal, at ganoon din naman siya sa ilalim ko. Naririnig ko ang malakas at mabilis na tibok ng puso niya sa dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko, nanginginig ang mga ugat ko. Sandaling namayani ang katahimikan sa aming dalawa, habang humahaplos naman ang mga palad niya sa likuran ko. Masaya naman ako sa tuwing pinagbibigyan ko siya sa ganito. Pakiramdam ko, ay naliligayahan naman siya sa akin. Siya lamang din ang lalaking nakakuha ng iniingatan kong pagkababae, na hinding-hindi ko naibigay noon kay Carson. Noon ay pinipilit ako ni sa ganitong bagay, pero hindi ko pa talaga magawang ibigay sa kanya ang sarili ko. Hindi ko rin alam kung bakit, siguro kasi hindi buo ang tiwala ko sa kanya. Pangingisda lang din ang trabaho niya, at palagi ko ring iniisip ang magiging kinabukasan ko sa kanya. Kapag siya ang napangasawa ko, baka hindi na kami makaalis pa sa lugar na ito, dito na kami malulugmok habang buhay. Isa pa, hindi ko nakikita na nagsusumikap siya, imbes ay lagi pang walang kabuluhan ng mga inaatupag, kaysa magseryoso sa buhay. Okay ka na? Tanong sa akin ni Kaiser. Kahit hindi pa, at gusto ko pa siyang may akap ng ganito, bumangon na rin ako mula sa ibabaw niya. Wala na naman akong damit, ani ko sa kanya. Bumalik na naman muli ang hiya ko, at hindi ko na naman magawang salubungin ang mga mata niya. Dahan-dahan akong umangat mula sa kanya. Lumipat ako sa upuan ko, at dinampot ang mga nagkalat kong damit. Sira na ang panty at bra ko, pati na rin ang mga butones ng blouse ko. Siya rin naman ang bumili ng mga ito. Sayang naman, dahil alam kong mahal ang presyo ng mga ito, branded name ang mga nakalagay sa mga label nila. Kinuha naman niya ang isang malaking paper bag mula sa backseat, at iniabot sa akin. Here, put this on. Hindi na ako nagulat pa, palagi naman siyang ganito. Kaagad ko itong tinanggap at binuksan. At mga damit nga ang laman nito, 2 dress, 2 bra, at isang pack ng panty. Talagang inuuna na niyang bumili ng mga ito, dahil may plano na naman siyang manayra ng mga damit ko. Kaagad ko na rin ang mga itong isinuot. Inayos na rin naman niya ang sarili niya. Now that you no longer need to work in the office, what will you do in the coming days? Tanong niya, napatingin naman ako sa kanya. Dito lang muna ako sa bahay. Hihintayin ko na lang ang tawag ng wedding planner. May wedding planner kami na nag-aayos ng lahat, at tumatawag lamang sa akin kapag may mga gusto siyang ipakita. Call or text me if you're going somewhere. Huwag na huwag kang aalis, nang hindi nagpapalam sa akin, sabi niya. Okay, ang sagot ko. Lumabas na rin siya ng kotse. Sinilip ko naman muna ang hitsura ko sa salamin, at inayos ko lang ng bahagya ang buhok kong nagulo. Pinagbuksan niya ako ng pinto sa tabi ko, at kaagad na rin akong lumabas. Binuksan din niya ang pinto sa backseat, at kinuha ang mga gamit ko doon. Kinuha ko rin ang mga ito sa kanya, alam kong hindi niya ako ihahatid sa bahay, dahil hindi pa siya nakakarating doon ni minsan. Magaan lang naman ang box at bag ko, pati na rin itong paper bag. Ingat ka, ani ko sa kanya habang binibigyan siya ng munting ngiti. Napansin ko naman ang saglit niyang pagtitig sa akin. Baba na, utos niya. Oo, sagot ko, at kaagad na rin akong tumalikod, at nagsimulang bumaba sa medyo may katarikang bangin. Nagdoble ingat ako dahil buntis ako. Pagdating ko sa may tulay, nilingan ko siya sa itaas. Nasa loob na siya ng kotse niya, at sinisilip ako mula sa driver's seat.
Nagpatuloy naman ako sa pagtawid sa kahoy na tulay. Malapad naman ito ngayon, pero noon ay dalawang malalaking kahoy lamang ito. Tuluyan na rin akong nakarating sa malalapad na tabla, na ginawang hallway patungo sa mga bahay-bahay, dito sa looban. Muli kong nilingon at tinanaw si Kaiser sa itaas na kalsada. Napangiti ako, nang makita kong naruroon pa rin siya, at tinatanaw pa rin ako dito sa baba. Kinawian ko siya bago ako tuluyang pumasok sa loob. Huminto ako at pinalipas ang ilang sandali, nagtungo ako sa gilid ng isang bahay, at dahan-daang sumilip muli sa kinaroroonan ni Kaiser. Nakita kong nagsisimula ng humandar ang kotse niya, at nakasarado na rin ang bintana nito sa driver's seat. Napangiti na lamang akong muli, mukhang hinintay niya lang na makapasok ako dito sa loob. Sinong sinisilip ay tipaklong, napahiyaw akong bigla sa gulat, nang bigla na lamang may nagsalita sa likod ko. Kaagad ko itong nilingon, at si Manang Carmen ang bumungad sa akin. Manang naman, Jean ulat niyo ko. Tinatanong lang naman kita, sino bang sinisilip mo dyan? Tumano din siya sa kalsada. Yung boyfriend ko po. Yung mayamang lalaking nakakotse, na palaging naghahatid sa iyo dito. Opo, sabihin mo naman sa kanya na may utang ka kamo sa akin, na kailangan mo ng bayaran. Ang tagal-tagal na noon aabutin na naman ng Pasko. Malayo pa naman po ang Pasko Manang. Kahit na ba, baka pagdating ng Pasko, ay triple na yon. Babayaran ko na po kayo, huwag kayong mag-alala. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo sa amin. Sumunod din naman kaagad siya. Ngayon na ba, ngayon ko na kailangan Opo, hindi lang po ako makapagbukas ng wallet at marami po akong dala. Sage, bayaran mo na rin ako. Papatungan ko na talaga yang utang mo sa akin. Bigla namang sumigaw ang isa ko pang pinagkakautangan, mula sa tindahan niyang nadaanan namin. Opo, sandali lang po, sagot ko naman sa kanya. Bigla ding lumabas si Aling Iseng mula sa tindahan niya. Baka naman pwede mo na rin akong bayaran, Sage. Lumalaki na ang utang mo sa akin. Binigyan ka ba ng mayaman mong boyfriend? Tanong sa akin ni Manang Carmen, habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Secret na po, basta, babayaran ko na po kayong lahat ngayon. Hay, salamat sa Diyos. Mabuti naman, kailangan ko talaga yan ngayon. At nagsisunuran na nga silang lahat sa akin, hanggang sa makarating kami sa barong-barong namin. Parang iba ang bango mo ngayon, Sage. Oo nga, amoy pabango ng lalaki. Siguradong yung boyfriend niyang mayaman. Parang gumaganda ka rin ngayon, Sage. Iba talaga kapag in love. Ang ganda ng dress mo, mukhang yayamanan. Binigyan ka na niya siguro ng maraming pera, no? Napailing na lamang ako, sa kung ano-anong mga sinasabi nila, habang binuksan ko ang pinto ng bahay namin at pumasok sa loob, sumunod din naman silang lahat sa akin.